pinatay, ibinaon, nasa Binasura. ICU. Ano po ang tindig ng isang Joel Chua sa isang prosecutor sa kasong ito ng impeachment? Alam po ninyo, John, ang hindi po nabigyan ng katarungan ay hindi naman po yung Yan na. ating Vice Presidente. Hindi po nabigyan ng due process dito ay ang mamamayang Pilipino. Ginagalang po natin ang ating Senate President, pero hindi lamang po kami ang kumisigaw ng katarungan Yan na naman. kundi ang taong bayan. Why would they have 20 billion, 21 billion sa 2025 budget for Diba? DPWH? May nagtanong nga sa akin, anong tinatayo nila dyan? Skyway ba? Dumaan naman to sa lahat ng proseso. Yung sinunod sa batas, yung bangketa. Ito yung barangay na ipinatayo ni Congressman Joel Chua na nakatayo sa bangketa. Arugado pa yun. What's up mga kayon? Welcome back! Friends, syempre dito lang sa Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Hit it, DJ! Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah! Boses ng masaaming pinapakinggan. Napakinggan! Ay, maganda yung topic natin ngayon, ha? Kaya pasok lang mga suke dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang, ha? Everyday po tayo nag-upload, isa sa umaga at isa sa hapon. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng issue, walang chismisan mga kayon, ha? Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, Tunay na balita, walang kinakampihan. sumasalamin Sa katotohanan lamang, para sa sa mamamayan. Totoo ang laban. walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Siyempre, shoutout natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Asa na kayo? Pasok, suke. Si Ma'am Lorna Tobera, Cesar Puno, Melody Babaran, JU Productions, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa pagpasok, pag-rejoin, pag-join dito sa membership natin sa Joe Malone TV at yung mga viewers natin abroad. Yung mga laging nagko-comment dyan sa baba, maraming salamat po sa inyo. Kung saan man kayong lupalop naroroon, mag-ingat po kayo at dito lang tayo sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Kailangan natin tutukan, sumasalamin sa katotohanan. Baka, syempre, alam nyo na, kailangan natin na pag-usapan yung mga ganitong klaseng issue. Baka kasi naliligaw tayo o kaya na-absorb natin yung mga fake news. At least dito, reliable at credible ang inyong lingkod sa pagbabalita. Okay? Tapos yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, syempre Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa inyo. Yung mga lagi rin nagko-comment dito. Yung mga maisog, yun, nag-shoutout yun. Shoutout natin lahat ng maisog sa mga kung saan naman kayo nandiyan. Mayroong ibang maisog sa abroad. Maraming salamat po. Tuloy po ang laban. Panalo na po tayo. Kung gusto nila ulit magpasa ng impeachment next year na yan. At although naisakatuparan na natin yung first step, di ba? Lagi ko sinasabi dito yan, ang tunay na laban hindi naman yung impeachment eh. Ang tunay na laban sa 2028. Yan ang tunay na laban. Ito parang preamble lang. Yung pagkapanalo natin sa impeachment, yung pagbabasura, yung pagka-archive ng articles of impeachment, preamble lang yan. Kumbaga, prerequisite doon sa 2028, which is tunay na laban. Okay? Panalo na tayo, syempre, marami pa rin kumukuda, maraming hindi matanggap. Kung ano man yung mga tunay na goal nila, na mithiin nila. Di ba? Usually, sinasabi nila, taong bayan, taong bayan. O ito, panoorin natin. Oy, palambing mga kayo na, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Baka hindi pa. Kung hindi pa, subscribe ko na lang. Tapos paki-click yung bell icon katabi ng subscribe icon. Lalabas all. Paki-click na lang yung all para
Para lagi kayong notify every time na mag-a-upload tayo. Araw-araw na to mga kayon. Sisipagan ko na. Sisipagan na natin sa pagtalakay ng mga issue na yan at talagang babardagulin natin. Oo, sabi nga ni General Sukat pag mali, mali. Ipaglaban ng tama. Huwag kang matatakot pagka tama. Kasi usually ganun na ngayon Kahit na nasa tama, natatakot na Di ba? Pero tama ka. Parti, paano pa yung mali? Mas lalo nakakatakot yun. Di ba? Kaya pagka tama ka, ipaglaban mo. Huwag kang matakot, lalong-lalo na kung nakalugar ka lang sa tama. Pag mali, mali. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? O, ito, pag-uusapan natin. Grabe to. Flood control. Saka yan yung mga ilang na congressman. Yan, alam nyo na yan. Di ba? Tama naman yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno no? Na ilipat na sa lokal yung flood control, yung pangangalaga, wag na sa nasyonal. Nang sa ganon, kung umaberya, kumurakot man ng isang mayor sa LGU, mas madaling mapatalsik ng taong bayan kaysa naman doon sa mga nasyonal, ng mga hawak niyan, yung mga congressmen. Ang problema kasi, nagiging ugat pa yan para mangurakot, di ba? Nagiging yan di ba? Sinasabi nga sinabi ni Baste na mas madali, pagka gusto niyang kumurakot, gigibayan ng kalsada, di ba? Para mailabas yung pondo. Gigiba ng kalsadang gawa. Sasabihin, may aasikasuhin yung drainage, yung sewage. Aayusin ko niyan, pero wag ka. Para lang mailabas yung pondo. Kaya kaya tama naman di ba? Tama naman si Bastek. Sinasabi niya na paborito yan, yung mga kalsada na sirain kahit na nagagamit pa. Tapos, ang masama pa niya, yung mga sira-sira, yung mga lubak-lubak, yun yung ayaw nilang ayusin. Pero yung mga matitinong kalsada, yun ang ginigaba. Yung pala, kailangan nilang ilabas yung pondo. Diba? Pangit nga naman kung magigiba ka ng building, tapos tatayuan mo ng building, napaka-senseless. Diba? Walang sense. Diba? Gusto mo mailabas yung pondo, magigiba ng building, i-istorbehin yung mga nakatira dyan, magigiba ng building, tapos tatayuan ulit ng building. Obvious, 'di ba? Hindi gaya ng kalsada o kahit na kahit na ayos yung kalsada. O ayusin yung drainage, wala tayong magagawa. Paano natin bubuksan 'yan? Kuno, ganyan. Yung pala maglalabas lang pala ng pondo. Kaya yan ang favorite nila. Ngayon alam nyo na. Pagka sinira yung kalsada kahit na gumagana pa, putya, labasan ng pondo. Panoorin na natin yung hinanda natin video sa inyo tapos bigyan natin ng reaction. Manila 3rd District Representative Joel Chua. Congressman Chua, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Kong. Hi Judith and John, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Po. Yes. Unang katanungan, reaksyon niyo po Yan. sa nangyaring ito na marami nagsasabi, pinatay, ibinaon, nasa Binasura. ICU. Ano po ang tindig ng isang Joel Chua sa na isang prosecutor sa kasong ito ng impeachment? Kong, go ahead, sir. Alam po ninyo John, ang hindi po nabigyan ng katarungan ay hindi naman po yung Yan na. ating vice presidente. Ang nabigyan po dito, ang hindi po nabigyan ng due process dito ay ang mamamayang Pilipino. Yun na naman. Medyo binali lang ng konti, hindi taong bayan, mamamayang Pilipino po, pero same lang yun, di ba? Ginamit na naman nila yung magic word na taong bayan para kunyari ang dating, ay puta, napaka-concern neto ni Kong, talagang taong bayan ang uunahin. May naniniwala pa ba rito? Di ba? Parang pwede nyo naman sabihin na ito ang opinyon ko. Opinyon ng isang Senate President Chis Escudero, opinyon ng isang Senator Peter Cayetano, opinyon ng isang Congressman Joel Chua, di ba? Huwag nyo na idahilan na taong bayan o mamamayang Pilipino yung lugi. Taong bayan ang hindi nakakamit ng hustisya. Samantalang, di ba? Kayo lang yan. Huwag na tayong maggaguhan dito. Dahil ito po ay usapin ng accountability. Dito po sa ating accountability, ang pinoprotektahan po natin dito ay ang publiko at ang taong bayan. Di ba? Obvious na obvious. O kung gusto nyong mawala ang mga Duterte, talunin nyo na lang. Di ba? Talunin nyo na lang. Galingan nyo kasi. Di ba? Galingan nyo kasi. Tutuusin, alam nyo, hindi naman mahirap yung ginawa ni Tatay Digong sa taong bayan. Imitable yun. Kumbaga, kayang-kayang gayahin ng kahit sinong, di ba? Ng kahit sinong tatakbo
na pang-publiko nga posisyon. Yung ginawa ni Tatay Digong, hindi ko naman sinasabing mahirap, pero hindi naman siya mahirap. Pwedeng gayahin. Hindi naman pinagbabawal na wag yung lahat tayo, kanya-kanya, wag yung gagayahin eh. Para mahalin din kayo ng taong bayan. Hindi niyo magawa. Kaya ang gagawin nyo, tatrabahuin nyo sa mga dirty tactics nyo, di ba? Dudurugin nyo ang mga Duterte para kayo yung manaig. Kayo, yung mga may itim na balak ninyo, magtagumpay. Di ba? O kaya ngayon, taintay kayo dyan sa impeachment. Tapos na nga eh. Di ba? Archive na nga eh. 2026 na kayo ulit, PEV 6 eh. Di ba? Kung gusto nyo magsampay eh. Di ba? Pero umiiyak pa din kayo hanggang sa pangayon. Diyos ko naman. Sa issue po nung binabanggit na tila ba parang naging unconstitutional dahil sinasabing minadali or kulang sa tamang proseso ang ninyong naging hakbang sa impeachment na ito, Congressman Chua? Alam po ninyo, kung mababasa po ninyo ang aming motion for reconsideration, makikita po ninyo doon lahat ng mga argumento. At ang aming pong ginawa ay sinunod lamang namin ang alituntunin na nakasaad sa Francisco at sa Gutierrez case. Ngayon, kami po ay pinarurusahan sa pagsunod po dito. Ang nakakalungkot po dito po sa naging huling kaso, sa desisyon po ng ating kataas-taasang hukuman, with all due respect syempre sa kanila, no, nagdagdag sila ng mga parameters na dapat naming sundin sa impeachment, sa paghahain ng impeachment. John, kung babasahin po natin ang ating saligang batas, napakalinaw naman. Ang may exclusive power to initiate ng impeachment ay ang Kongreso o ang House of Representatives. Kami po, nakalagay po doon sa ating saligang batas, kami po ang binibigyan ng jurisdiction para Hindi mag-promulgate makaintindi, ng no? sarili naming rules. Sa pagtatalaga po ng panibagong mga alituntunin, parang sa aming pong paniniwala, nasasaklawan na po yung aming kapangyarihan sa pag-i-initiate po ng impeachment. Iyak. Kung with your indulgence, kahapon meron kaming kausap na binabanggit na wala namang bagong, yung term na insertions or yung mga bagong parameters na binabanggit. Kundi, hindi lamang daw po makikita literally doon sa konstitusyon, pero pag pinagtagni-tag ninyo yung sinasabi ng saligang batas, doon daw po tutungo eh. Kaya nabanggit na mukhang unconstitutional o hindi nasunod yung mga tamang proseso, base na rin sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kong. Doon po sa desisyon po ng kataas-taasang hukuman, sinasabi dito na dapat daw binigyan ng pagkakataon na makasagot ang Vice Presidente. Process. Opo, dapat daw binigyan ng pagkakataon na makasagot. Pero alam po ninyo, ganito po kasi yan, John, ang paghahain po ng impeachment, dalawang klase po yan. Yung isa po, yung pagpa-file at saka pag-refer sa tamang komite. Ang tawag po doon, yung committee procedure. Yung isang procedure naman po, ito po yung pagpapasa ng 1/3 vote ng mga miyembro at pag ito po ang impeachment complaint ay naipasa, ito po ang magpo-form ng articles of impeachment at yung po ay automatic na dadalhin na po sa Senado. Yun po yung mode na amin tinahak. So nasaan po doon nakalagay na dapat pasagutin yung Vice Presidente. Yung due process na yung sinasabi po nila para po sa respondent o sa Vice Presidente ay mangyayari po yan sa trial proper. Pag nasa Senado na. Wala nang trial Pag eh. nasa Senado na. Ah, Yun na po impeachment yung due process. Pero, Kasi ang linaw po sa ating saligang batas, yun lang po yung nakasaad eh. Magaling pala pero to. Kong, ang binabanggit din po, parang malinaw Para din si sa Sen. saligang Risa batas rin na to. pag sinabi nyong ipinasa nyo at pinirmahan ng mga kongresista, dapat daw malinaw na napag-aralan at alam mismo ng bawat pumirma yung kanilang pinipirmahan. Yan. Tama po, pumirma kami, binasa po namin. In fact, kaya nga po more than 1/3 eh. Alam po ninyo, hindi mo naman maaalis na lahat yan. Yung iba, syempre, binasa lang ng hindi masyado. Yeah. Pero wala naman po, ang hinahingi po lamang dito is 1/3. Ito pong pumirma, more than 200 plus. Yung po ba, Actually, almost binaliwala. unanimous nga yata eh. At saka, John, yung pong exclusive power to initiate nasa amin. Yeah. Sabi nga nung Korte Suprema sa kaso po ng Gutierrez, ito nga po ay ang Congress ang binibigyan ng wide latitude. Hindi po ito kagaya ng mga hearing sa Korte kung saan napaka-strict ng mga rules. Dito po hindi. Kasi po, ang nililitis po dito, ang tinitignan po dito ay kung yung mataas na opisyal sa gobyerno ay tama pa rin po ba? Fit pa rin na mag-conduct o maging opisyal. Yung Ito po kakaiba, hindi po to criminal procedure, Yeah, hindi po. po to civil at hindi po to admin. po. Yung anggulong mukhang ginamit nitong Supreme Court, itong huling decision nilang unconstitutional para maging bulletproof para sa kanila, which is mga maestrado is impeachable officials din. Kong. Ako po, ayoko po mag-insinuate ng kung ano-ano. Basta kami po, siyempre, bilang abogado, bilang officer of the court, tayo naman po ay i-exhaust lamang po natin ang lahat po ng legal remedy na meron po sa batas. Basta doon lamang po tayo sa rule of law. Isa pang Hindi paningin bago makapag-comment no? ating Juday. Sige, go Ano ahead. po reaksyon nyo? Ewan ko kung magre-react ka. Yung banggit ng mismong Senate President na sinasabi niyang hindi playground ang Senado para pagbatuhan ng mga taong kalaban ninyo sa politika. Yan.
Ano pong reaction niyo yan? Can you comment on that? Ginagalang po natin ang ating Senate President, pero hindi lamang po kami ang humisigaw ng katarungan Yan na naman. kundi ang taong bayan. Oh. Di ba? Yung sinasabi niyang pumirma, 1/3. O, di ba? Merong sinasabi si Attorney Vic Rodriguez na kung talagang nabasa nila cover to cover, makukulangan sila ng oras. Yung impeachment, makukulangan sila ng oras. Hinimay ito ni Attorney Vic. Tilalakay ko dito yan. Lumabas nga yung galing ni Attorney Vic dun eh. Talagang kinumpit niya, dudamat. Talagang kinumpit niya. Na kung talagang binasa nila, yung talagang impeachment. Tapos, kasi pinirmahan nila yan di ba? So, dapat babasahin nila. Nasa batas kasi na kailangan mauunawaan nila, mababasa nila, at mauunawaan at maiintindihan. So, parang hinimay-himay yun ni Attorney Vic na kung talagang binasa nila yun, parang it takes time na babasahin mo yung from cover to cover, tapos pipirma mo sa dulo. Tingnan mo, inamin din niya na yung iba naman, hindi naman daw masyadong binasa. Di ba? Kasi nga sumobra pa daw sila sa 1/3, 2/3 pa nga inabot di ba? Di ba nga binisto na kayo ni Toby? Di ba? Nagkaroon pa nga ng sinasabi nila magkano ang bayaran per signature. Di ba? Hindi kayo makakawala doon, no? Hindi kayo makawala doon, hindi kayo makamove on. Tapos lagi nyo isasangkalang taong bayan. Mamamayang Pilipino. Di ba? Taong bayan. Diyan lang kayo umiikot kasi talagang wala Wala na. Di ba? Ang lumakad ng tumakbo ng matulin pag natalisod, tanga. Di ba? Di ba? Kasi talagang kitang-kita naman di ba? Hindi naman nila aminin yan, mga kayon. Hindi naman nila aminin yan. Hindi, kaya namin ginagawa na ito kasi gusto namin mawala talaga sa landas namin ng mga Duterte. Nang sa ganon, pag tumakbo kami sa 2028, panalo kami. Di ba? Pagkakaalam ko, huling termino na ito ni Congressman Joel Chua ngayon. So sa 2028, tapos na siya. Graduate na siya. So tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi matagal yan, Malapit na yan 2028. Ganun na lang kabilis. Maniniwala pa ako noon na walang mga distraction, walang mga internet, walang mga SOCMED na mabagal lang takbo ng oras ang panahon. Pero ngayon, mabilis na. Matulog ka ngayon, kinabukasan, bukas na. Di ba? Ganun ang kabilis. Kaya yung 2028 na election na yan, mabilis na lang yan. In fact, 2027, October, filing na ng COC yan. Hanggang banata na yan. Banata, kanya-kanyang siraan na yan. Hindi lang ngayon. Actually, last year pa nga sila tumira kay BP Inday Sara, di ba? Samantalang 2028 pa yung election. So ganun nila pinaghahandaan. Malayo pa, pinaghahandaan na nila para makasigurado sila. Ang problema, nag-backfire sa kanila yung mga plano nila. Kaya BP Inday Sara, ayun. Di ba? Sa 2026, ang naiisip nila sa 2026, wala na silang pondo na pangsulsol. Di umano. Ubus na. Kaya hinahabol at pinipilit nila ngayon kasi nagkabayan. Di ba? Panoorin natin yung expose ni Magalong doon sa flood control na yan. Yung mga project na yan. In-edit lang natin na onte para hindi tayo ma-detect. Now, Mayor, our legislators, whether they are senators or congressmen, kasi a source tells me, pati senator daw hindi lang congressman, are they parking funds in provinces, right? Like ito, yung dalawang probinsya na yun, na allegedly in Mindoro, why would they have 20 billion, 21 billion sa 2025 budget for Diba? DPWH? May nagtanong nga sa akin, anong tinatayo nila dyan? Skyway ba? Di ba? Diba? Skyway na ba do they park? Ganun na ba ang racket ngayon? Why do they do this? What's the system? Alam mo kasi, mismong isang senator ang nagsabi sa akin na, alam mo, Mayor Benji, grabe ang pagbabawas nila sa amin sa Senado. May pa-parking pa sila. Dati-rati naman, wala naman yung parking ngayon. Ngayon, may pa-parking. Unang-una, hindi ko nga maintindihan yung parking na yan Saka ko naintindihan na lang nung nalaman ko na, meron pala. Alam mo kasi, all you have to do is go over the GAA. Makikita mo dun yung, nakaranking kasi yung bawat distrito dyan Kaya makikita mo kagad kung sino yung most privileged na distrito dyan. Kaya pala makapalanggaa. Pero, ang problema sa mga mambabatas natin, they don't really read yung entire GAA. Yes. Ang titingnan lang nila dyan is, Dulo. nakita ko ba yung distrito ko? Okay yung distrito ko. Okay na. Satisfied na sila dyan. But they don't look at the entire GAA. Babasahin nila yan na maayos. Hindi ganun ang ginagawa. That's the way it was explained to me. They don't really care kung ano may bigay sa ibang lugar. Basta importante lang sa kanila is Distrito nila. Oo. Have you been to a budget hearing of the HOR? When you go there, ako ilang beses ako nag-attend yan. Puro parochial concern yan.
Oo. Puro ako sa amin, puro ganun lang ang hinihingi natin. Nothing strategic, nothing that would support the national interest. Galing Ang nito ni Benji, no? tinitingnan lang nila dyan is para sa akin, para sa distrito. Yan lang. Oo. Maganda punto niyo, Mayor, kasi sinabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon at ni Congressman Toby Tiangco, ang budget kasi, unang-una, ang kapal-kapal niya, like roughly 7 books, right? So hindi mo babasahin lahat. Pero Yes. what's interesting is I have Congressman Toby Tiangco telling me he was asking for a soft copy. Ni wala daw soft copy. So how would you change? Because you did say you are willing to lead the probe into the corruption involving legislators and government officials with infra projects. But if you were going to change the system, how would you change it? Para hindi makalusot sa budget. Well, unang-una siguro, dapat yung BICAM maging transparent yan. Kasi yung budget hearing sa level ng executive, very transparent yan eh. Ang problema natin yung BICAM. Isa yan sa mga kailangan natin tutukan talaga. Kaya nga nag-iingay na kami ngayon eh. Kasi we don't want the same circumstances that will happen for the 2026. Nung 2025, deliberation ng 2025, tahimik lahat eh. Taunan kasi, 'di ba? Taunan ng budget mga kayon, ha. So ano 'yan, para marketing kung nasa kumpanya ka, yung mga marketing proposal, good for a year 'yun. Kunyari, ito ang gagastusin natin for a year, i-represent nila sa president na kunyari lang 2 billion sa buong isang taon ang gagastusin ng marketing na kailangan na pondo 2 billion. 2 million lang pala. Masyado malaki. 2 million. So kasama na dyan yung giveaway, yung Christmas party, yung team building, lahat. May bibilin na sasakyan, may a-acquire na ganito, magpapatayo ng ganyan, mga ganun. Kasama na yung ganun din sa GAA for a year. So ayaw ni Mayor Magalong, sinasabi niya na mangyari ulit to sa 2026 na budget. Kasi talagang 2025 halos walang pumalag. Only Vic Rodriguez, 'di ba? Ang nangungulit sa pumalag na talagang nagkaroon pa ng mga hearing verbal hearing doon sa 'di ba? Hanggang ngayon wala pang update, Talking 'di ba? about it. Yeah. Kaya talagang very bold, emboldened Yes. yung mga nasa small BICAM to do their trade and Oo. come up with this, very corrupted na 2025 na budget. This time, The we don't most want it to corrupted happen yan. itong 2026. Kaya we're now building a coalition. Kami, Mayors for Good Governance. Meron pang ang gagawin na Governors for Good Governance, tatayo. Tapos yung National Budget Coalition, yung mga retired generals, pati na rin yung Catholic Bishop of the Philippines, pati na rin yung mga Christian bishops. And Magaling ito. marami na kaming ngayon. And we're going to hold a special event sa Metro Manila, hopefully before the end of this year or early next month. Before the end of this month or early next month. Para Okay. talagang emphasize namin yan. Now, what should President Marcos Jr. do? Because he did, in a way, in his SONA, in effect, I would say he warned Congress that if they come up with a budget that's not aligned to his, he would return it. That's one. Mahiya naman kayo, right? That's one. Number 2, he comes out with this report, but he talks about the contractors. But at the end of the day, the alleged corruption really started in the House, where his relative is the Speaker. It's the Speaker who has control of the budget. So what do you make of this? Is the President Ang tanong, 'di ba? Kaya ba niya yung pinsan being niya? two-faced? Is he being weak? What should he do more? At the end of the day, galing naman ito sa mababang kapulungan. Kamag-anak niya ang nagpasa ng budget na to sa mababang kapulungan. Dapat Well, i-abolish yan ang na. nakakalungkot. Nakakalungkot siya na for the past 3 years, tahimik lang ating presidente. Pero siguro nakita niya na he has to leave a legacy. And that's the opportunity is for the next 3 years. Siguro naisip na rin niya na talagang, someone is bringing down my administration single-handedly. Kaya siguro gumalaw na siya. Hindi lang niya medyo madiretso, pero I've been hearing words, I've been hearing information or getting information na talagang galit na rin siya. Feeling ko, ako tatanungin ako, feeling ko talaga hindi magkasundo yan dalawang magpinsan na yan. Or, magkasundo yan, pero pinapalabas silang lang nila na magkahoy sila. Tactics pa rin eh, no? Diba? Pero mo, it's been 3 years. Diba? Tapos ngayon ka lang magagaganyan. Gusto mo kasi dramatic exit ka. Magmukha kang hero pag exit mo. Kasi yung papalit sa'yo, malupit. BP Inday Sara will become the next president of the Philippines. Sapaw ka dyan. Wala kakain ka ng alikabok. Diba? Kaya kumilos ka na kasi siguro 3 years na lang yung remaining ko. Actually, 2 years na lang yan. Kasi yung 2027 na yan, pagpasa ng COC niyan, wala na. Hindi ka na iintindihin yan. Ang iintindihin niya lang yung mga campaign, kung sino magiging presidente. No, para ka ng aloof niyan. Yan, para ka ng shadow na lang yan. Diba? Kaya ngayon, gusto mo gumawa ng magandang exit para pagka-exit mo, may farewell chuchu ka, di ba? Yan,
Hindi mo na maloloko yung Pilipino, 'di ba? Sana noon mo pa ginawa, 'di ba? Yung promise campaign nga na 20 per kilo na bigas, sinabi mo naging successful 'yun. Pero halos hindi naman naramdaman ng lahat. May specific na area lang yung nakaramdam ata ng 20 pesos na per kilo na bigas. No? At nagkakaroon na rin nga ng mga confrontation. Kaya siguro naisip na niya na he came up with this strongly worded message na mahiya kayo during the SONA para matauhan na silang lahat. And at the same time, siguro ang pinakamaganda niyang gawin diyan kasi with all this information coming in, all these leads, maraming leads yan eh. It's about time siguro na Presidente will now have to designate a lead investigator. Para Okay. tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. So, you believe that the president should already choose a lead investigator? Would you be willing to be that lead investigator if a task force is formed? Sabi ko nga noon, Karen, I'm volunteering to take the lead. Ano? Anyway, I've done it before dun sa NIA investigation in 2013 when no less than President Noynoy called me up sa Malacanang. Sinabi niya, I want you to lead the investigation. Oh. At nagulat ako dun sa kwan. Hindi lang pala tip of the iceberg yung na-hit namin. Ano? Nagulat kami na ganun pala katindi. It's nationwide yung anomaly na nangyayari sa NIA. And I'm pretty sure na itong flood control and all the other anomalies in lahat ng project, talagang it's something widespread. Is something highly syndicated. Probably that's the best term na magagamit ko. Highly organized and highly syndicated. Grabe yun. Di ba? Mayor Magalong, grabe to. Ibang klase to. Tapang nito. Talagang sulit ang boto ng mga taga Baguio dito. At sulit na rin tayo. Sana tumakbo pa to sa higher position. Sana mag-senator. Di ba? Panoorin natin yung next video Sabi na sumunod natin. daw yun sa batas. Nung una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. Yung sinunod sa batas, yung bangketa. Ito yung barangay na ipinatayo ni Congressman Joel Chua na nakatayo sa bangketa. Abogado pa yun. Oo. Tagagawa ng At batas. saka lahat po ng barangay hall niya may pangalan niya, no? Oo. Sa kanya ba yun? Ay, hindi ko alam sa Parang kanila. headquarters na eh. Hindi, sa libingan kasi ganun, nakalagay yun. Oo, nilalagyan mo yung, halimbawa, kalsada, lalagyan mo ng pangalan mo. O, ibig sabihin, gusto mo doon kayo libing. Ganun yun eh. O doon ka nakalibing. Kasi yun ang nakikita ko sa sementeryo eh. Ganun eh. Diba? O, lapida. Style naman nila yun. Ako ayoko ng ganung style. O, ito, sa District 2 ha. National Historic Site, Plaza del Piero. Ginawa mo mukhang sabungan. Ngayon, barangay hall na yung plaza. Yung ibabaw. Ano ba ibabaw. yung rebulto? Yung revolto ni Piero. O, ginawang ano, parang sabungan. Kaya sa District 2. O, sino nagpagawa? O, tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Ano doon? Kala ko nga, Project of Plaza Valeriano Congressman. yun eh. Ay, oh. Valerian. Kami, no? Project of Congressman. Plaza del Piero yun eh. Ibang klase talaga. Diba ang uri itong mga to? Oo, totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, yung sarili nyo, ayaw nyo imbestiga. Real talk. Diba? At saka, yung mga pagawain na yan, congressman ang nagtuturo. Ang nagdidikta. In fact, pamisa-misang pa, pinaaway pa ang DPWH. Uy, pondo ko yan ah. Uy, distrito ko yan ah. Dapat dumaan sa akin yan. At madalas yan, kontraktor nila yan. Yung congressman, nagtuturuan pa. Pinagawa yan nung sinundan ko. Hindi pa ako congressman noon. 2019 ako naupo. Ako yung tinuturo. Samantalang alam naman niya na noong 2018 pa pinagawa yun at hindi ako nakaupong congressman. Ikaw, 6 na taong ka na, 6 na taong ka ng congressman. Anong ginawa mo? Hindi pala tumatakbo. Pero ginagastosan nyo pa rin. Yun yung sinasabi ko. Real Kaya talk. kahit ano pa ang bulahin ninyo, yung dalawang congressman, kahit sino pa ang bulahin ninyo, hindi kayo paniniwala ng tao. Kasi talaga niloloko nyo kami. Binubulan nyo na lang yung panot. Ang mabubulan nyo na lang, yung sarili ninyo. At nakipagpulong nga po kayo, Diba? Dormes, dalawang congressista po natin, pati po sa oo. mga proyekto nito. Sinabi ko naman, magpaalam sila, humingi sila ng building permit. O si Congressman Erwin Cheng, nagpunta, kasama si Congressman Ernix Junicio. You can even ask them. Pinagkaitan ko ba yung distrito nila, ng 5th District at District 1 ng programa ng gobyerno? Hindi. Inaprobahan ko lahat. Sabi ko kay Andres, makabubuti itong gawain ng congressman. Apply na kayo ng building permit. And so on and so forth. Approve. Kahit matanong niyo po, masalubong niyo si Congressman Erwin Cheng. Hindi ko yan kapartido ha. Gusto ko lang malaman ninyo. Sa 5 yan. Hindi ko yan nakakasama. Malamang hindi pa nga po ako binoto niyan. Just the same, tapos na ang halalan. Magtulong-tulong tayo. Kung Yes. nagsabit siya ng mga programa, inaprobahan ko. Yung nabitin niyang programa, inaprobahan ko. Di ba? Pinaayos ko pa yung papel. Yan, kaya kasama si Andres.
Di ba? Para sa mga taga-Maynila. Kakabuti ng Kapakanan Maynila. ng mga taga-Maynila. Yes. Alam nyo, ito putulin na natin, mahaba na eh. Alam nyo, kung tingin mo masipag ka, alam naman natin yan eh, di ba? Alam mo sa sarili mo kung masipag ka na o tamad ka. Alam mo yan, kaya mo i-rate yung sarili mo. Kung alam mong masipag ka na, halimbawa, ako, sabihin ko na, masipag ako. Alam ko sa sarili ko, alam ko, workaholic ako eh. Alam ko, masipag ako. Pero pag tumabi ka kay Yorme Isko Moreno, doon mo masasabi na ang tamad mo pa pala. Legit mga kayon. Legit. Hindi ningas kugon eh. Alam mo kung bakit? 2019 nanalo si Yorme Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila hanggang 2022. Vlogger na ako ng ni Yorme niyan. Hindi ningas kugon eh. Kasi consistent all throughout. Madali kasing sabihin na, ay, ningas kugon lang yan. 1 buwan, 2 buwan, wala na yan. Hindi eh. Consistent si Yorme hanggang makatapos. Ngayon, consistent pa rin siya. Isang buwan na. July 1, July, August. 1 buwan na mahigit. Nagtatrabaho si Yorme Isko Moreno. Consistent, lumalabas ng gabi, madaling araw. Consistent yung mga proyekto, yung mga pinangako niya sa mga senior, natutupad niya. Consistent, hindi ningas kugon. Doon ko mga masasabi. Kausap ko nga ito eh. Doon ko nga talaga masabi, boss, hindi ako makasabay sa sipag mo. Lalo na pag may pamilya ka. Yung trabaho nito, trabahong pang walang pamilya. Totoo lang. Yun. Alam mo yung mga trabaho ng walang pamilya, yung walang iintindihin, yung inuubos yung oras sa trabaho, ganun klase magtrabaho ng isang Yorme Isko Moreno. Hindi ko binubuhat yung bangko niya, hindi ko na kailangan buhatin yung bangko niya kasi talagang wala eh. Talagang tama naman yung sinabi niya, laway pa lang niya, nasasangla na. Talagang pag siyang ipinagtanggol mo, hindi ka mahihirapan. 'Di ba? Kaysa sa ibang politiko. Kasi alam mo, yung pinagtatanggol mo, worth it. 'Di ba? Hindi ka na kailangan pambayaran. 'Di ba? Hindi naman kami bayad eh. 'Di ba? Umaasa lang kami sa views sa YouTube. Buti na lang, may kinikita din naman ako kahit papaano rito. Kahit na minsan na lang tayo mag-upload. Pero ngayon, kailangan natin mag-upload kasi preparing na to para sa 2028. Gaya na sinabi ko, Yorme Isko Moreno, pag tinabihan mo, doon mo masasabi na ang tamad mo pa pala. Totoo, walang halong biro, walang legit yan. Hindi na kailangan natin magsinungaling. Hindi na natin kailangan pambuhatin yung bangko ni Yorme Isko Moreno dahil siya mismo kayang-kaya niyang gawin. Tapos, ang gusto ni Yorme Isko Moreno kasi, nailipad sa LGU yung mga project, yung mga flood control. O ang sinasabi naman ng mga ibang kongresista, hindi pa pwede yan kasi mga walang kami ng katkong dyan. Hindi, magkakaroon daw ng problema dyan. O, sinasabi naman ni Yorme Isko Moreno, kung nasa LGU ang pangangalaga ng flood control, gaya ng in-expose niya na kasi yung ibang mga bagong flood pumping station hindi nga daw gumagana. Kaya pala mabilis tumaas ang tubig sa Maynila. So sana ilipat na lang daw sa LGU yung mga flood control project. Nang sa ganun nga naman, kung pumalpak ang alkalde, mas madaling sipain ng taong bayan. Hindi gaya ng pagka nasa national, tuturuan pa yan. Ituturo si congressman, ituturo ni congressman si DPWH kasi national. Tapos ituturuan na sila doon hanggang sa makakalimutan na ng taong bayan. Di ba? May point eh. May point yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno na ilibat siya sa LGU. Pag nagkamali yung LGU, nangurakot yung LGU, madaling sipain yung alkalde kasi wala na siyang dapat ituro pa. Kasi nasa kanila, di naman niya pwede ituro. Nasa congressman, nasa DPWH, inako nyo na eh. Yung flood control di ba? Sa LGU, di ba? Mas madali, mas narrow down yung pwedeng yung narrow down kung sino yung mga talagang involved. So yung mga involved, hindi na siya pwede magturo-turo ngayon kasi kumbaga, naka-shortlist na di ba? Actually, ganun. Di ba mga kayon? Tama naman yung sinasabi ni Mayor Magalong. Talagang may point yung sinasabi ni Mayor Magalong. Talagang kurakot talaga. Talagang kurakot ang karamihan ng mga opisyal ng gobyerno natin. Pucha, alam nyo naman yung mga sarili nyo. Ayaw nyo naman i-rate. Di ba? Nagkatkong din naman kayo. Sigurado yan. Di ba? Sigurado yan. Di ba nga sabi nga ni Yorme Isko Moreno doon sa mga pinatayong establishmento sa bangketa. Pucha, madali ba kitaan dyan? Diba? Nagsusulputan, nag-uusbungan Di ba mga kayon? Yan ang ating issue ng bayan nating pag-usapan for today. Maraming salamat, Joe Malone TV.